Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Balita! Arangkada Balita! Magandang umaga po ng Miyerkules sa inyong lahat mga kaibigan. Ang bilis ng araw. O should I say, ang bilis ng linggo dahil po tayo'y midweek na ngayon. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Judith Estrada Lerino, sa pangalan ni Drew Nasino, para sa isang oras na balitaan dito sa Arangkada Balita. Arangkada Balita! Narito na ang ating headlines. Ngayon nga ay araw ng Miyerkules, January 10, 2024. Mahigit 6 na milyong deboto nakiisa sa pista ng itim na Nazareno. Pinakamaikling oras ng traslasyon na itala. Arangkada Balita! Employment rate sa bansa tumaas. Arangkada Balita! Kaso ni Mary Jane Veloso muling iniapila sa Indonesian government. Arangkada Balita! Mas kakaunting bagyo raw posibleng pumasok sa bansa ngayong taon. Arangkada Balita! Balita sa ibayong dagat, 11 katao sugatan sa pagsabog sa Texas, USA. Arangkada Balita! Sa balitang mambalakasan, team manager ng Ascals nagbitiw na sa pwesto. Arangkada Balita! Balita naman sa mundo ng showbiz, Sara Labati tuluyan ng in-unfollow ang mister na si Richard Gutierrez sa Instagram. Arangkada Balita! At sa pinakaabang balitang viral, spiral na pagtubo ng puno ng nyog. Anong itsura kaya nun? Pinamanghaan ng mga netizens. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Magandang umaga muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Umabot ng 15 oras ang traslasyon ng itim na Nazareno. May tuturing itong pinakamabilis kumpara sa mga nakalipas na taon. Ayon sa Quiapo Church, opisyal na nagsimula ang traslasyon 2024 bandang alas 4:45 ng madaling araw kahapon po yan. Kaugnay nito, maraming deboto ang nagpumilit na sumampa sa andas kahit na ipinagbabawal ito. Pagdating ng andas sa bandang Arlegue Street, naputol ang lubid nito at itinakbo ng mga ihos. Ang nasabing tari public sa Quiapo Church ay pinag-agawan ito ng ilang deboto dahil sa paniwalang may dala itong milagro. Pinulot din ng ilan sa kanila ang mga hibla ng naputol na lubid. Eksakto namang alas 7:45 kagabi nang dumating ang andas ng itim na Nazareno sa Quiapo Church at sa tala o record ng simbahan, umabot sa mahigit 6 na milyong deboto
ang dumalo sa nasabing traslasyon. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, generally peaceful ang pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno. Ayon kay National Capital Region Police Office Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr. Ito'y dahil naging maayos ang koordinasyon sa pagitan ng security forces at stakeholders gaya ng local government unit ng Maynila, mga deboto at ng simbahan. Bagamat may mga naitalang sugatan na aabot sa 700 katao. Wala namang naitalang malalang krimen sa pagdiriwang ng pista ng Black Nazarene. Arangkada Balita! Nanawagan si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa mga deboto ng itim na Nazareno na gayahin ang buhay ni Hesukristo. Ayon kay Archbishop Advincula, namumuhay katulad ni Jesus at mayroong magandang ehemplo sa ibang tao ang mga tunay na deboto ng Nazareno. Nais din ng Archbishop na taimtim na manalangin ang mga deboto upang kanilang makita si Jesus. Hinimok din ni Archbishop Advincula ang mga deboto na tumulong sa kapwa nila deboto. Arangkada Balita! Umabot naman sa mahigit 400 ang sugatan sa traslasyon ng itim na Nazareno. Ito'y ayon kay Health Emergency Management Bureau Chief Dr. Bernadette Velasco, kung saan siyam sa kanila ang isinugod sa ospital. Dagdag pa ni Dr. Velasco, isa sa mga kinailangang bigyan ng atensyong medikal ang isang individual na hinihinalang inatake sa puso. Samantala, batay naman sa record ng Philippine Red Cross, pumalo sa 700 katao ang nasugatan sa posisyon ng itim na Nazareno. Arangkada Balita! Wala ring naitalang maritime-related incident sa pagdaraos ng pista ng itim na Nazareno. Ito'y matapos magsagawa ang Philippine Coast Guard District National Capital Region Central Luzon ng maritime patrol operations at land-based security measures, maging ang pagpapatupad ng health protocol sa pagdaraos ng Traslasyon 2024. Ayon sa PCG, kabilang sa binantayan ng ahensya ang Manila Bay at Pasig River, gayon din ang mga water area na malapit sa Jones Bridge, MacArthur Bridge, Quezon Bridge, Ayala Bridge at bahagi ng Carino Grandstand. Maliban dito, nagpatupad din sila ng underwater inspection. Nag-deploy ng daan-daang PCG security personnel, medical team, K9 unit at explosive ordnance disposal specialist. Arangkada Balita! Dalawang minuto makalipas ang ikalima ng umaga, sanay na ang mga volunteer ng Philippine Red Cross sa pagtugon sa mga sakuna. Ito naman ang binigyan diin ni PRC Chairman na dating Senador Richard Gordon kaugnay sa taon-taong pagtugon ng ahensya sa pangangailangang medikal mula sa iba't ibang pagdiriwang sa bansa. Dagdag pa ni Chairman Gordon, katuwang din ng PRC ang mga major hospitals sa bansa at mayroon din itong iba't ibang medical equipments at ambulansya. Taon-taon yan, hindi lang dyan sa traslasyon, ngunit ito mga sinulog, malalaki mga crowd na nagagather, no? Yung dinagyang sa Iloilo, Ati-Atihan, Panagbenga sa Baguio, no? Lahat yan, nakakasa ang mga Red Cross ambulances, nakakasa yung mga Red Cross tents, first aid, nakakalat dyan. Sanay na yung mga tao natin dyan, alam nilang gagawin. At tinitrain natin yan in case magkaroon ng mass casualty event, magkaroon ng stampede, magkaroon ng tulakan, o maraming masugatan. Nakakonect rin tayo sa mga major hospitals para alam ng mga ambulansya kung talagang madalian na kailangan
dadali na sa ospital, tuloy-tuloy na doon para merong mga x-ray, may mga CAT scan doon. So, sa aming field hospital, merong mga tinatawag natin defibrillator machine pag inatake ka sa puso. Ganoon rin yung mga ambulansya natin, meron yan. At meron tayong oxygen tank doon sa field hospital, may oxygen concentrator, meron tayong nebulizers, meron tayong suction machine, at ibang mga emergency kits doon. Ipinagmalaki rin ng PRC chairman na kahit pa walang bondong natatanggap mula sa gobyerno, nakakapagbigay pa rin, nakakapag-provide ang PRC ng rescue trucks at iba pang medical equipments na kailangan sa pagtugon sa mga sakuna. Suportahan yung request sapagkat ang request wala naman kayong budget sa gobyerno. Pero kahit paano, nakakapag-supply kami ng mga ambulansya, mga rescue truck, bombero, water tankers para sa ganun palaging kompleto yan. Yan po naman ang tinig ni Philippine Red Cross Chairman, dating Senador Richard Gordon, sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Malaki raw ang posibilidad na maging isang national feast na nasa January 2025 ang kapistahan ng itim na Nazareno na ipinagdiriwang sa buong bansa. Ito naman ang inaasam ni Quiapo Church Rector Father June Sescon habang naghihintay na maaprubahan ng Vatican ang deklarasyon para gawing national feast ang pista ng itim na Nazareno. Ayon kay Father Sescon, walang alinlangan na magiging pambansang pista ito, bagamat nasa kamay ito ng mga obispo at ng Papa ang desisyon. Matatandang inaprubahan ng Catholic Bishops sa Conference of the Philippines ang mungkahi higil sa usapin sa ginanap na 126th Plenary Assembly. Arangkada Balita! Hindi na rin daw nasunod ng mga deboto ang paulit-ulit na pakiusap ng Minor Basilica ng Black Nazarene at Manila LGU na magsuot ng face mask upang maiwasan ang pagkakahawa-hawa ng mga sakit. Kaugnay nito, marami pa rin ang sumampa sa andas ng ng itim na Nazareno sa kabila ng pagpigil ng mga marshal at Hijos del Nazarenos at kahit pa nakalagay na ito sa glass case. May landing mga deboto na nagdala ng mga bata sa prosesyon na nauna nang ipinagbawal ng mga otoridad o ilang araw pa bago ang nasabing pagdiriwang. Arangkada Balita! Wala naman daw nakapigil sa mga deboto sa nakalipas na 3 taon na paghinto dahil sa pandemya at pagpapatupad ng panibagong pagbabawal sa pista ng itim na Nazareno. Sa katatapos lamang na Translasyon 2024, kita pa rin ang mga mamamayan at humahawak ng lubid, gayon din ang pagbangga ng mga deboto upang mapausad ang andas. Magkakaiba at malalayo man ang pinanggalingan o iba-iba man ang paraan ng pananampalataya, iisa lang ang pinutunguhan ng debosyon ng milyong-milyong Katolikong dumagsa sa Quiapo, Maynila kahapon. Ayon sa ilang deboto, masarap sa pakiramdam na matupad muli ang panata pagkatapos ng mga sakripisyo at hirap. Arangkada Balita! At sa kaugnay pa rin balita, kinuwento ng ilang deboto ang mga milagro ng itim na Nazareno. Si Prince Joshua Reyes, 11 taong gulang, ipinanganak na mahina ang baga at naging deboto matapos siyang gumaling sa sakit. Pangako ni Reyes, pagpapatuloy lang niya ang pamamanata sa itim na Nazareno. Produkto naman ng debosyon sa imahen si Ginang Edrina Argilies, 54 na taong gulang. Ayon kay Ginang Argilies, nagkaroon ng anak ng kanyang mga magulang na 4 na taon ng kasal matapos mamanata sa Nazareno. Patuloy naman na umaasa si Ginang Maylin Insipedo na pagagalingin ng Nazareno matapos 3 beses na maoperahan sa matres, mayoma at sa bituka. Kwento naman ang pari ng St. Roch Healing Parish na si Father Mark Velasquez. Mula nang ibigay ng Quiapo Church ang replika ng itim na Nazareno sa kanila noong 2021, marami siyang natanggap na kwento ng himala at pagpapala. Arangkada Balita!
Samantala, good news ito, dumami po ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa Pilipinas. Siyempre, ayon po sa Philippine Statistics Authority, umakyat sa 96.4% ang employment rate sa bansa noong Nobyembre. Katumbas naman ito ng 49.64 million Filipinos na mayroong trabaho. Kaugnay nito, sumadsad sa 3.6% ang bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas noong Nobyembre kumpara sa 4.2% sa kaparehong panahon noong 2022. Paliwanag ni PSA National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa, isang sektor ng transportasyon sa nakalikha ng maraming trabaho. Arangkada Balita! Samantala, naging malaking balita ang nangyaring pag-ambush dito kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. Kasunod nito ang paglutang ng pangalan ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. na itinurong mastermind sa nasabing krimen. Ang buong kwento, alamin natin sa special report ni Drew Nasino. Mga malalaking balita na deserve na balikan at dapat pag-usapan, muli nating i-throwback. News Coopers, DWIZ Year-End Report. Habang namamahagi si Negros Oriental Governor Ruel de Gamo ng ayuda sa loob mismo ng kanyang tahanan sa mga miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program sa Barangay San Isidro, Pamplona, Negros Oriental noong Marso 4, bandang alas 9 ng umaga, isang pangyayaring bumulat hindi lamang sa mga taga-Negros kundi sa buong bansa. Sa mismong tahanan kasi ni Governor de Gamo dumanak ang napakaraming dugo matapos siyang pagpabarilin hanggang sa mamatay. 5 pang iba pa ang nasawi ng maganap ang insidente. Sa inisyal na investigasyon ng Philippine National Police, 10 sospek sa pamamarilang nakita sa pinangyarihan ng krimen. Ayon sa mga otoridad, tumakas sa mga ito lulan ng Mitsubishi Pajero na may plakang NQZ 735, Isuzu pickup na may plakang GRY 162 at Mitsubishi Montero na may plaka namang YAP 163 at inabandona ito sa barangay Kansumalig, Bayawan City. Agad namang nagkasa ang PNP ng hot pursuit operation sa barangay Kansumalig sa Bayawan kaya't nahuli ang 3 sa mga suspect sa pagpatay na kinilalang sina Jorik Labrador na dating sundalo, Army Ranger Joven Javier na tubong La Castellana, Negros Occidental at Benji Rodriguez na taga Mindanao. Most of them went on AWOL. I think meron pa atang initial report lang po na tumano where it's not yet verified that there's looking matagal na po yung situation ng sa discharge itong mga tao na to. Habang napatay naman si Arnel Labradilla na dating miyembro ng New People's Army sa engkwentro laban sa mga otoridad. Isang araw lang ang nakalipas noong Marso 5 nang maaresto naman ang suspect sa pagpatay kay Governor de Gamo na si Osmundo Rivero habang umakyat na sa siyam ang patay sa insidente. Noon namang Marso 6, itinanggi ng nooy Negros Oriental Congressman na si Arnolfo Arnie Teves Jr. na may kinalaman siya at ang kapatid niyang si Henry sa pagpatay sa gobernador. Expected ko na ako na naman ang pagbibintangan. Baka wala pang nagsalita openly, but uulitin ko sa inyo, katulad ng sinabi ko dati, marami din akong sources of intel. Merong ibang mga tao dyan na gusto akong idiin. Ang iba nito siguro gusto lang umepal, gusto magpasikat para sa sarili nilang kapakanan. Noon ding Marso 9, sa isang pampihirang pagkakataon, ikinanta ni Labrador na isang Hong Teves ang nasa likod
ng pagpatay kay Governor Tecamo. Naiulat din na inalok sina Labrador at Rodriguez na magtrabaho bilang VIP security nito. Pero kalaunay inutusan silang patayin ang gobernador. Noong Agosto 1, tinukoy ng Anti-Terrorism Council si Congressman Teves at 12 iba pa bilang terorista dahil sa pagpatay na naganap sa Negros Oriental. Dahil sa nangyari, inakusahan ng dating mambabatas ng gobyerno na ginagawa ang lahat upang maisisi sa kanya ang mga patayan sa naturang lalawigan. Natutuwa talaga kami because walang lesser word na pwedeng itag sa kanila sa mga ginawa nilang crimes against the people of Negros Oriental, to the governor along with the others as well as to the many others before the governor. Kaya we are happy po. We share the joy of the entire country kasi nakikita rin namin hindi lang taga Negros ang natutuwa. When you look at the social media, parang everyone is hopeful na talagang nandyan pa rin talaga yung system na pinapaniwalaan po natin. Noong Agosto 16, tila napuno na ang mga mambabatas sa Kamara. Makaraang tanggalin na nila ito bilang miyembro ng mababang kapulungan dahil sa patuloy nitong pagliban sa trabaho. Nasa 265 ang pumabor na mapatalsik sa Kamara si Teves. Wala namang bumoto laban dito, habang 3 ang nag-abstain o hindi bumoto pabor o laban dito. Sana damputin siya doon at harapin yung kaso at kung pwede nga sana pag yan ang laban at napatay, masiguro talagang parang we're even. Ikinagulat at marami ring nalungkot sa Pilipinas nang mangyari ang pagpatay kay Governor Tecamo. Kaya naman sa pag-usad ng investigasyon hinggil sa pagpatay sa gobernador, hustisya ang kanilang ipinapanawagan. Para sa News Groupers DWIZ Year-End Report, ako si Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. This special is presented by Pagcor, also brought to you by PhilHealth, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong, at Herbalaya. Herbalaya, amoy nakaaya-aya, sa bawat bahid ay ginhawa. Drew Nasino at si Ate Juday, Arangkada Balita. Balik tayo sa ating balitaan sa ikalawang bugso ng Arangkada Balita. Umapilang muli ang gobyerno ng Pilipinas sa pamahalaan ng Indonesia para sa kapatawaran ni Overseas Filipino worker Mary Jane Veloso na hinatulan ng kamatayan dahil sa kasong drug trafficking. Inihayag ang nasabing kahilingan bago dumating si Indonesian President Joko Widodo para sa official visit nito sa bansa. Matatanda ang inaresto si Veloso noong 2010 matapos mahulihan ng 2.6 kilograms o 5.7 pounds ng heroin sa nasabing bansa. Arangkada Balita. Dumating na sa bansa itong si Indonesian President Joko Widodo para sa kanyang 3 araw na official visit na layuning palalimin at patatagin pa ang bilateral relations ng dalawang bansa. Bandang alas 8:05 kagabi nang lumapag sa Maharlika Presidential Hangar sa Villamor Air Base sa Pasay City ang sinakyang eroplano ni Indonesian President Widodo kung saan mainit siyang sinulubong ng mga opisyal ng pamahalaan. Kasama ng presidente ng Indonesia, si Indonesian Ambassador Agus Widjojo at Mrs. nitong si Rani Moirni Kahyani. Gayun din si Defense Attaché Colonel Bambang Wijarnako at Francisca Donna Carmelita. Samantala, kabilang naman sa mga sumalubong kay President Widodo, sina Secretary Carlito Galvez, Philippine Ambassador to Indonesia Gina Hamuralin, Undersecretary Rachel Quinones at Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano. Arangkada Balita. Sa oras na alas 5:32 ng umaga,
tayo ng balita mula sa ating mga DWIZ patrols. Mas kaunting bagyo lamang daw ang posibleng pumasok sa bansa ngayong taon. Alamin natin ang kabuuang report, ihati ni Patrol 13 Gilbert Perez. Tinataya ng Pag-asa na abot lamang sa average na 13 hanggang 19 na bagyo ang papasok sa bansa sa taong ito sa harap na rin ng nararanasang El Nino phenomenon. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing sinabi ni Annalisa Solis ng Pag-asa na mula ito sa pangkaraniwang 19 na bagyo hanggang 20 bagyo kada taon kapag walang El Nino. Samantala para naman sa lagay ng panahon, sinabi ni Solis na sa ngayon ay wala silang nakikitang sama ng panahon o bagyo sa mga susunod na 2 linggo. Gayunpaman umiiralan niya ang amihan o southeast monsoon na nakakapektuhan niya sa eastern at central Luzon at iba pang rehiyon sa buong Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang metodong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Balik tayo sa usapin ng naganap na translasyon kahapon. Mahigit 700 individual daw ang nabigyan ng atensyong medikal ayon yan sa Philippine Red Cross. May mga detalye hinggil dyan si Patrol number 5, Aya Yupangko. Umaabot sa mahigit 700 individual ang nakailangan ng atensyong medikal sa katatapos lamang na traslasyon. Sa datos ng Philippine Red Cross o PRC, nasa 706 na mga individual ang kanilang nirespondihan kung saan 25 sa mga ito ay minor cases gaya ng pagkahilo, pananakit ng dibdib at ulo, hirap sa paghinga, pagkasugat at pagtaas ng presyon ng dugo. Nasa 6 na katao naman ang nangailangan ng agarang tulong matapos makaranas ng matinding pananakit ng dibdib, pagkahimatay, malalim na sugat at pamamaga ng ulo. May iba rin na isinugod sa PRC Emergency Field Hospital makaramdam ng panghihina, pagsusuka, lagnat, ankle sprain at iba pang injury. Bukod sa field hospital, nagtalaga rin ang ahensya ng 18 ambulansya, rescue boat at fire truck. Ito si Patrol number 5. Ay pang operasyon pero metodong lakas. DWIC. Nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, umano'y 12 billion pesos na pondo ng COMELEC para sa Chacha, nilinaw ng Appropriations Chair ng Kamara. Narito ang report ng Patrol number 11, Tina Nolasco. Binigyang linaw ni House Appropriations Committee Chair Representative Saldico ang pahayag ni Albay Representative Edsel Lagman na umay karagdagang 12 billion pesos na pondo ng Commission on Elections o COMELEC para sa pag-asagawa at pangangasiwa sa nilulutong charter change o CHACHA ng Kamara. Paliwanag ni Ko, ang naturang 12 billion pesos na budget na idinagdag sa 2 billion pesos na pondo ay ginawa batay sa hirit ng poll body na nagpanukala ng 19.4 billion pesos na budget sa 2024 National Expenditure Program na binawasan ng 17.4 billion pesos ng Department of Budget and Management bago maisumite sa Kongreso. Punto pa ni Ko, personal na umapila si COMELEC Chairman George Garcia noong budget hearing na panatilihin ang kanilang pondo at inaprubahan naman ito ng komite. Nakasaad din anya ito sa minutes ng pagpupulong. Dagdag pa ng kongresista na tanging 14 billion pesos lamang at hindi kabuang 19.4 billion pesos ang inaprubahan, habang ang balance sa 5.4 billion pesos ay isinama sa unprogrammed funds para sa mga paggasta sa hinaharap. Git ng mambabatas, sa katunayan laking pasalamat ng COMELEC at ng chairman nito sa pagsang-ayon sa kanilang kahilingan kahit COMELEC pa ang tanungin. Bunso nito hamon ng kongresista kay Lagman na ipakita at patunayan kung paano gagamitin ng COMELEC ang 14 billion pesos at kahit
bahagi ng naturang pondo upang umano'y isulong o pondohan ang panukalang ambyenda sa 1987 Konstitusyon. Patutsyada pa nito, kung di kayang mapatunayan ng kongresista ang kanyang pahayag, mas mainam na manahimik na lang ito. Nabatid na una ng sinabi ni Lagman na umano'y lumobo sa 700% ang pondong naklaan para sa nilulutong charter change o chacha ngayong taon. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas ni WIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Isa pang report, may-ari ng bagahe na naglalaman ng marijuana dyan sa Davao International Airport. Nako, inaalam na raw ng mga otoridad. Alamin natin ang kabuuang report mula naman kay Patrol 45, Raul Esperas. Naharang ng Security and Intelligence Service ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa Davao International Airport ang isang cargo na naglalaman ng hinihinalang marijuana. Sangayon kay CSIS ng Civil Aviation Authority of the Philippines, ang bagahe ay matagal nang iniwan ng hindi pinangalang may-ari, at dahil nga sa ito ay naiwan, ay minabuti ng CAP na ito ay i-examine, at doon na discovery na ito ay naglalaman ng marijuana. At lumalabas na nakita sa x-ray ang laman ng iniwang bagahe. Gayunpaman, ang Philippine Drug Enforcement Agency ay nagsagawa na ng inventaryo at patuloy na nakikipag-ugnayan sa airline upang malaman ang pagkakakilanlan ng bagahe na naglalaman ng marijuana na nakumpiska o naharang sa Davao International Airport. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama para sa himpilang may todo lakas, DWIZ. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, sa oras na alas 5:40 ng umaga, punta naman tayo sa mga lalawigan. Ano ba ang latest mula dyan sa Ilocos Norte? Alamin natin mula kay Ronald Idol Domingo. Kay Ronald, good morning. Good morning. Patay ang isang minor de edad matapos malunod sa isang resort sa Barangay Kapasan sa bayan ng Dingras, Ilocos Norte. Kinilala ang biktima na siyam na taong gulang na estudyante at residente ng Barangay Root sa naturang bayan. Ayon sa impormasyon, ginanap sa naturang resort ang year-end together party ng Parents Teachers Association o PTA officers at mga guro ng paralan ng bata. Lumangoy ang biktima at dalawa pang bata sa malalim na bahagi ng pool na 6 na talampakan ang lalim. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang minuto, sumigaw ang kasama ng biktima at humingi ng saklulo habang siya ay nalulunod. Naigesugod kagad sa Dingras District Hospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival. Samantala, sinabi naman ni Police Captain Norman Pentang, ang hepe ng PNP Dingras, na walang foul play sa pagkamatay ng naturang biktima. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Tuloy-tuloy tayo sa iba pang mga balita sa Arangkada Balita Wednesday edition. Isa sa pinakamainit na taon ang maitatala ngayong 2024 dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Annalisa Solis, ang hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section, may posibilidad na tawaging warm o dry season months ang March, April at May dahil isa ito sa pinakamainit na taon na maitatala ng DOST Pag-asa. Ayon sa prediksyon ng Pag-asa, maaring mas mainit ang temperatura sa bansa sa warm or
o dry season months. Asahan naman na nasa 13 hanggang 19 na bagyo lamang ang papasok sa bansa ngayong taon. Arangkada Balita! Muli namang tiniyak ng MWSS sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System na sapat ang supply ng tubig sa bansa sa darating na tag-init sa gitna ng pinangangambahang epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay MWSS Division Manager Engineer Patrick Dizon, handa na ang Angat Dam para sa El Nino. Gayunman, aminado si Division Manager Dizon na maaari pa ring makaranas ng water interruptions ngayong taon, subalit hindi ito dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Paliwanag ng opisyal, ang mga tagas sa tubo, plant maintenance, pump station maintenance at pagpapalit ng metro ang nakikita nilang magiging dahilan ng water interruption. Arangkada Balita! Ipinatitigil naman ng ilang magsasaka sa Central Luzon ang implementasyon ng Rice Tarification Law. Ayon kay Simeon Sioson, ang chairman ng 4SM Multi-Purpose Farmers Cooperative, sumirit ang presyo ng bigas dahil sa implementasyon ng RTL. Dagdag pa ni Sioson, nung wala pang RTL, nabebenta lang ang regular milled rice sa 27 pesos kada kilo at well-milled rice sa 32 pesos kada kilo sa mga retail store na accredited ng National Food Authority. Ginit pa ng grupo na halos dumoble ang presyo ng bigas, kaya naman panahon na para repasuhin o ibasura ang Rice Tarification Law. Arangkada Balita! Bumuna ng technical working group ang Department of Agriculture para mapatatag ang presyo ng bilihin. Bahagi ng TWG ang Policy Research Service, Office of the Assistant Secretary for Regulations at Agribusiness and Marketing Assistance Service. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., inatasan na silang patatagin ang mga presyo ng isda, manok, gatas, pataba at iba pang gamit sa bukid sa panahon ng emergency. Kaugnay nito sa Special Order 18 na inilabas ng kalihim, binigyan din dito ang Section 9 ng Price Act na nagbibigay ng alokasyon ng buffer fund para sa pagkuha, pagbili, pag-aangkat o pag-iimbak ng mga pangunahing bilihin. Arangkada Balita! Balik tayo sa huling bugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, bumaba ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa Metro Manila. Good news ito ha. Ayon sa bantay presyo ng Department of Agriculture, umabot sa 7 pesos and 30 centavos hanggang 8 pesos and 60 centavos ang presyo ng medium size na itlog kumpara sa 7 pesos hanggang 9 pesos na presyo nito noong nakalipas na linggo. Naglalaro naman sa 140 pesos hanggang 200 pesos ang presyo ng kada kilo ng manok kumpara sa 150 pesos hanggang 220 pesos na presyo ng kada kilo nito noong nakalipas na linggo. Bumaba rin ang presyo ng baboy kung saan nasa 290 pesos ang presyo ng kada kilo ng liempo kumpara sa 300 pesos na presyo nito noong nakalipas na linggo. Habang nasa 270 pesos hanggang 360 pesos ang presyo ng kada kilo ng kasim kumpara sa 275 pesos hanggang 370 pesos na presyo ng kada kilo nito noong nakalipas na linggo. Arangkada Balita! Dismayado naman ang ilang magsasaka sa napakababang bentahan ng gulay na repolyo sa ilang pamilihan. Itinambak na lamang daw sa gilid ng kalsada o nila sa gilid ng kalsada sa Kilometer 21 dyan sa Tublay, Benguet. Ang nasabing mga repolyo, naku, sayang yun. Masarap pa namang panlagayan, ha? Ayon sa mga magsasaka, masyado na raw mababa ang wholesale price sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Sa pinahuling monitoring ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center, nasa 3 pesos hanggang 15 pesos ang presyo kada kilo
ng repolyo. Habang naglalaro naman sa 5 pesos hanggang 18 pesos ang wholesale price ng labanos. Arangkada Balita! Ay, bukod sa nilaga, ano pa yung masarap sa... chapsuy, oo nga, no? Kimchi, may formulation pa yun eh. Ay, naku na. Teka muna, mamaya pa ako kakain, alas 6. Agad tayo sa programa natin. Oo nga pala. Sorry. Samantala mga kaibigan, sa kaugnay pa ring balita, naku po, binigyan din ng lokal na pamahalaan ng Benguet na wala raw. Walang oversupply ng gulay sa lalawigan. Ano itong nilalagay na lang sa mga gilid ng kalsada, ha? Ito'y kahit pa itinatambak na nga lang sa gilid ng kalsada. Oo nga, dito na lang sa Metro Manila, bigay nyo sa amin. At libreng ipinamimigay na sa mga residente ang mga repolyo at labanos na tinatanggihan na ng mga traders. Ayon po kay La Trinidad Benguet Mayor Romeo Salda, ang naturang sitwasyon eto na, sanhi po yan ng pag-i-import daw ng gulay. Hindi na anya umaakyat ang mga buyers sa Benguet dahil nakakakuha na ito ng supply sa Maynila. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Sugatan ang 11 katao matapos maganap ang isang pagsabog sa Fort Worth, Texas. Batay sa report ng Fort Worth Fire Department, ang insidente ay naganap sa Sandman Signature Fort Worth Downtown Hotel. Itinakbo naman sa ospital ang mga nasugatang biktima habang patuloy pang inimbestigahan ng mga otoridad ang nangyaring pagsabog. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagbitiw na sa pwesto ang long-time team manager ng Philippine Men's National Football Team na ASCALS na si Dan Palami. Inanunsyo ni Palami ang pagbaba sa pwesto upang bigyan daan ang pamumuno ni Philippine Football Federation President John Gutierrez. Matatandaang si Palami ay manager ng nasabing kapunan o initong ASCALS simula pa 2009. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ay, nako! Ang walang katapusang kwento ng mga Labati at Gutierrez. Nako! Pati mga magulang nagsasagutan na. Napansin ng mga netizen na hindi na pinafollow ni Sara Labati ang kanyang asawa na si Richard Gutierrez sa social media platform na Instagram. Ano to? Binlock niya na? Sino daw pinafollow? Hello? Akala ko naman si Annabel Rama. Ay, sorry po, Ma'am Annabel. Dahil dito, lalong lumakas ang mga hinalang, hiwalay na nga ang dalawa. Di ba hiwalay na nga talaga? Ng bahay. Ganun ba? Maliban kay Richard, eto ha, kakabanggit ko lang, in-unfollow din ng aktres ang kanyang mother-in-law. Uy, may nagsabi dito, ano daw, mother-in-law? Na si Annabel Rama, gayon din si Narufa at Raymond Gutierrez. Uy, the whole family na. Mukhang si Sir Eddie Gutierrez na nga lang hindi. Uy, teka, may nag-text dito, sabing ganun. Hindi daw mother-in-law. Ano po? Monster-in-law. Uy, wag ganun. Bad yan, ha? Dapat minamahal ang mga mother-in-law. Yes, naman, yung aking mother-in-law dyan, si Mama Linda ng Macabebe, Pampanga. Nag-birthday noong January 8, ha? Bukod pa rito, napansin din ng mga netizen na binago na ni Sara ang kanyang IG name. Oo nga, mula sa IG name na Sara Labati, mula sa dating SLG. SLG kasi Sara Labati Gutierrez. Yun pala yun. Sa ngayon po ay wala pang opisyal na pahayag ang dalawa. Oo, kasi ang nagsasalita yung yung mga pamilya nila, no? Napahayag ang dalawa nga kaugnay sa estado ng kanilang relasyon.
Pero kasi makukumpara mo naman eh. Dati pagka may mga post silang mag-asawa, buong-buo yung pamilya eh, no? Kung saan-saan nagpupunta, camping, beach, eme-eme. Pero ngayon parang hiwa-hiwalay. Kasama na rin yung kanilang mga pamilya. At yung nanay ni Sara Labati nagagalit na rin. Siyempre pinagtatanggol niya yung kanyang anak. Diba? Samantala, narito na ang ating viral news. Agaw pansin naman po ang isang puno ng niyog sa Puerto Princesa, Palawan dahil imbes na tuwid ang pagtubo nito, spiral. May design. Ayon po kay Dr. Erica May Bascos, Assistant Professor ng Institute of Biology ng University of the Philippines, Diliman, may ilang external factors na nakakaapekto sa direksyon ng pagtubo ng isang halaman. Ganyan pala yun, no? Kabilang narito ang direksyon kung nasaan ang sinag ng araw na tinatawag na phototropism at ang thigmotropism na nakakaapekto naman sa physical contact. Gayunman, sinabi ni Dr. Bascos na plants will always find a way to survive. Kaya naman paikot man ang tubo ng puno ng niyog ay mamumunga pa rin daw ito ng maayos. Yun ang pinaka-importante. Subukan mo kasi ano bang hugis ng ng niyog, di ba? Paikot yung hugis. Alright, nako, dyan na po nagtatapos ang ating isang oras na balitaan. Teka, nais ko lang munang batiin din ang aking high school BFF na nagdiriwang ng kanyang kaarawan today. Ayan, si Evelyn Maylas na nakabase po dyan sa United Kingdom. Siyempre, nais ko na rin batiin ang aming buong tropa, ang dami, no? Ana Manlapit, si Fiscal Concepcion Trinidad Abaya, si Lala Manlapit, of course si Violeta Donato, ayan, nandito na rin. At saka si Evelyn Batang, ayan. At speaking of birthday, happy birthday po kay Kuya Jan Kitalig, ang isa po sa aming mga piloto. Happy birthday din kay, Kuya Jan Kitalig, di ba? Oh, bakit ba? Uy, driver natin yan, Si Evelyn, si Evelyn Leoncio, kilala niyo yun? Ex-girlfriend ni Engineer Winner Contingina yan. Happy birthday din sa'yo. Yung akin ding kumpare, happy birthday na nagngangalang Sam Nielsen. Happy birthday! At eto na, last na, ang aking pagbati, ayan, sa aking kapatid na si Architect Jude Tadeus Estrada at sa kanyang may bahay na si Dr. Marica Guevara Estrada ng happy anniversary sa inyo. 25th anniversary. So, sumayin niyo mga kaibigan ng isang oras nating balitaan dito sa Arangkada Balita sa pangalan ni Juna Sino ka pang inyong lingkod. Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na, Tandem, kasama sina John Ibanez at Drew Nasino.